Ngayong gabi, maghaharap tayo sa isa't isa. Ewan ko ba kung sino ang hindi makarating sa kanya. Paano gumanap si Haydari? Ang kanyang mabigat na lakas. Ang labanan para sa 60 kilo gintong sinturon. Handa nang sumabog sa pinakamaliit na trigger. Una, at hiniling na hamunin ang pangkat. Mga manlalaro mula sa asul na panig. Haydari. Here comes the blue corner from Iran. I give you Haydari. Pag-ari ng Iran, Haydari na may kamangha-manghang hitsura. Pag-aari sa itaas ng singsing, hindi mabilang na mga tagahanga. Susunod, maligayang pagdating sa may hawak ng 60 kilo na gintong sinturon. Zugso mula sa China. Here comes the red corner from China. I give you Maligayang pagdating. Zugso, ito na ang ikaapat na pagkakataon na nagtanggol niya. Matagumpay kaya niya na ipagtatanggol ang kanyang titulo sa laban nito. Sama-sama tayong maghintay. Hinamon ng asul na manlalaro si Pang Haydari. 25 taong gulang ngayong taon, taas 174 cm. Profesional na record, 86 laban, 75 panalo. Ilang panit manlalaro pagtatanggol pangkat manlalaro pang sexy. Edad, 23, taas, 172 cm. Profesional na record, 32 laban, 26 panalo. 1-0 ng mga kalaban. Ang referee para sa mahalagang laban na ito ay El Aliking, mangyaring mag-imbita. Ang asul na bahagi ay ang Haydari mula sa Iran. Sa pulang panit ay si Zugso, isang manlalaro mula sa China. Ito ay Zugso, pang-4 na beses na rin niya ngayon. Pagtatanggol sa titulo ng Emil Legend 60 kilo. Ang kompetisyon na ito para sa gintong sinturon. Pagkatapos naming tuminala sa itaas, ni isa sa mga panid ay hindi dumaan sa maraming pagsisiyasat. Ang direktang pag-atake ay hindi magalang. Si Zugso ay isang atleta ng sanda. Paggalaw ng footwork, pati na rin ang kakayahang mag-check ng isang shot. Napakalakas ng kakayahang sakupin ang tamang sandali. Bagamat medyo bata pa si Zugso, ngunit mayroon itong sariling mga teknikal na tampo. Napakahusay niyang maunawaan ang ritmo. Mahigpit na estilo ng paglalaro, malinaw na pag-isip. Ang kanyang mga suntok ay meticulous, at ang kanyang depensa ay napakahigpit. Siya ang tipo ng manlalaro na naghahatid ng pinsala. Ngayon lang, may sinubukan si Zugso na gumawa ng isang bagay. Kapag siya ay tumalon sa hangin, ang kamay ni Haydari ay sumalungat sa isang flat foot. Mga nagawa ni Haydari sa Emil Legend. Ngayon, si Haydari ang nagwalis ng kanyang binti sa harap. Iyon ay nang si Zugso ay malapit nang sumalungat sa isang front hand flat kick. Sinipa sa singit, sa palagay ko ito ay napakaseryoso. Kahit na may 5 minutong pahinga.
Pero sa paghusga sa kasalukuyang pagganap ni Zuxu, sa palagay ko ay medyo mahirap ito. Umaasa rin kami na gumaling siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagbabalik ng estado ng labanan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang labanan para sa championship belt. Kung ang laban na ito ay gaganapin ngayon, kung hindi makabangon si Jinky, sa palagay ko hindi rin sinadya ni Haydari na gumawa ng fall. Ito ay magiging isang hindi wastong tugma. Pagkatapos ay pumili ng isang magandang araw upang lumaban muli. Narinig din namin ang pagtawag ng mga manonood sa pangalan ni Zuxu. Palakpakan siya. Ipagdiwang natin ito. Ang aming mga tagapakinig ay lubos na naantig sa matigas na espiritu ni Zuxu. Dahil naranasan ko na ito sa mga nakaraang paligsahan. Kahit tumayo ka, pagkatapos mong ilipat ang aksyon ito. At ganito pa rin ang psikolohikal na presyon na nararamdaman mo. Napakalaki pa rin ito. Ang pagkilos na ito ay gagamitin sa loob ng mahabang panahon. Psikolohikal na trauma. Pagkatapos ni Zuxu ay umakyat, nanonood pa rin kami. Sa mga tuntunin ng forma, hindi ito gaanong naapektuhan. Tingnan ang paglipat na yun lang. Gumawa si Haydari ng mababang pag-atake sa harap ng binti. Napakasensitibo ng reaksyon ni Zuxu. Ang psikolohikal na presyon na ito kay Zuxu, makakaapekto ito sa pagganap sa sahig. Malinaw na mas maingat na ngayon si Zuxu. Ang mababang front leg sweep na yun lang. Ang isang mataas na foreleg sweep ay lubos na mapanganib para sa Zuxu. Sige, tumalikod ka at mag-kickback. Umiwas si Haydari ng patagili. Sige, isang mababang sipa gamit ang likuran ng binti. Ito ay isang mataas na pagwawalis na gumagawa ng Zuxu tumingin pabalik. Pagkatapos ng fadeaway dodge na ito, ang suntok na ito ay agad na sumalakay. Gustong magtanong ni Jinky, ito ay para sa isang taong tulad nito na sinipa sa singit na yon. At ito ay isang napakaseryosong uri ng sipa. Makakaapekto ba ito sa desisyon ni Jinky? Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga Pinoy ay nabubuhay sa kalima. Dahil masasabi natin, ito ay dahil sa ugali ng kabala. Ang ganitong uri ng pinsala ang dahilan. Sa unang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, bibigyan ka ng babala ng referee. Ngunit kung gagawin mo ito ng 3 o 4 na beses sa isang hilera, kapag naglaro ka ng marami, ituturing ka ng mga referee na ikaw ang isa. Pagkatapos ng aking babala, kung hindi mo pa pinapansin, sa palagay ko ay hindi mo pinansin ang babala ko. Pagkatapos ay ibabawas ka ng mga puntos, o ilang mga panukala ng parusa. Sa totoo lang, masyado pa rin nasasaktan si Jinky. Sa palagay ko ang unang laro ay, ang buong laro ay ganap na pinangungunahan ni Zuxu. Pagsipa sa singit, malaki ang epekto ng ganitong maliit na aksidente. Ito ang humantong sa pagkakita ni Zuxu na tumayo matapos siyang tumayo. Ang pamamaraan nito ay nasa ganap na pag-ugoy. Nasa puso ko pa rin. Hindi na ito kasing bukas ng dati. Tumingin ka sa Haydari. Sa sandaling gawin mo ang paggalaw na ito sa harap ng binti. Ang paglabas ay napakasensitibo. Binanggit ko lang, kung nakaranas ka na ng matinding sipa sa singit, ito ay hahantong sa isang mahabang panahon. Makita ang kalaban na gumawa ng hakbang na ito. Laging may anino sa kanilang mga puso. Ito ang trick ng pagkagat ng ahas sa loob ng 10 taon at takot sa ulan. Naging para sa mga nanlalaro ng lalaki o babae. Hanggat siya'y nahulog sa singit, lahat ng ito ay napakasakit. Nagsimula na ang ikalawang laro. Si Zuxu ay sumuntok kaagad pagkatapos ng suntok. Inisyatibo ni Zuxu ang pag-atake. Ang ganitong uri ng pag-atake ng solong pag-click ay lubos na epektibo. Bukod dito, ang bilis ng pag-atake at ang lihim na pag-activate ng pag-atake ay medyo malakas. Isa siya sa mga mas natatanong na nalaro para sa kanyang edad. Nagsimulang maglaro ng mga tugma si Zuxu. Napanatili niya ang bentahe na ito sa lahat ng oras. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-aaklas sa gitna ng distansya, ang kakayahan ito upang patuloy na palawakin ang mga tagumpay. At sa paligsahan para sa paligsahan, patuloy din itong nagpapabuti. Nakita namin ang laban na ito ng higit pa kaysa sa nakaraang dalawang. Ang kakayahan ito upang mapanatili ang output. Kailangan mong mapansin ang isang napakamalinaw na pagbabago. Pagkatapos ay tumalikod si Zuxu at umiling. Ito ang katangian ni Zuxu. Bagamat hindi ito sinipa, nangangahulugan ito na dapat kang maging mas maingat. O sige, nasasaktan na ako ng gusto. Pagkatapos ay,
pain ni Jutsu, naghatid siya ng hook kick. Sa ikalawang pag-ikot, ang pag-aaway na ito sa pagitan ng dalawang panig. Kaunti pa, ang patuloy na pag-atake nito, at mga paglipat sa pagitan ng pagsalakay at pagtatanggol. Medyo kakaunti sa bilang. Sa relatibong pagsasalita, hindi ito gaanong halata tulad ng sa unang laro. Naghatid si Jutsu ng isang serye ng mga combo punch. Ngunit nakikipaglaban sa Haida na ito. Ito ay nasa depensa na braso. Isa pang lumilipad na tuhod sa hangin. Ngunit dahil sa anggulo, at ang pag-alis ng katawan ni Haidari, hindi ito nagtagumpay. Dahil nakita ko na ito dati. Marami sa mga kompetisyon ni Jutsu, lagi akong nasa leeg para sa kanyang mga tugma. Sa katunayan, ang tugma na ito, talagang malaki ang naging epekto nito sa kanya. Ang crotch kick na yon lang. Makikita natin ito. Si Jutsu ay ganap na lumipat mula sa kanyang nakatayo na paninindigan. Ang yakap na ito ay nakatayo, at ang posisyon kung saan isinasagawa ang paggalaw. Tingnan mo kung minsan lang. Panoorin natin ang mabagal na paggalaw ng larawan. Sa katunayan, tingnan mo, ito na ang oras para sa pagwawalis ng sipa. Sa kalagitnaan, sumalpok ito sa singit ni Jutsu. Naririnig namin ang mga manonood sa labas ng korte. Sa mga oras na yon na hindi pa rin nawawala ang timbang. Lahat tayo ay nakadarama ng sakit habang nanonood. Ang pag-ikot at pag-ugoy ni Haidari. Kahit ngayon, ang ilan ay lumilitaw pa rin kapag lumalabas sila. Maaaring ito rin ay dahil sa epekto ng pagsaba ng singit. May mga kaso pa rin, kung ikukumpara sa kalaban, patuloy na palitan ng mid-range. O sa halip patuloy na welga, patuloy na paglipat sa pagitan ng pagsalakay at pagtatanggol. Mayroon pa rin ilang mga aspeto, isang bahagyang pagkukulang. Ito ay isang napakalinaw na forehand flat hook sa Haidari. Sinampal niya si Jutsu. Sige, magsisimula na ang ikatlong round. Naghatid si Haidari ng mataas na pagwawalis gamit ang kanyang front leg. Patuloy na sinusubukan ni Jutsu na gamitin ang dating kunwari na ginamit niya dati. Guluhin ang opensibang ritmo ng kalaban. Sige, patuloy na lumipat ng mga suntok. Sa puntong ito, hindi na ako tumayo. Pagkatapos ay sumulong ang mga attendant na may tuwid na kamao. Tignan natin si Haidari, pareho silang maayos. Ang parehong kaliwa at kanang panig ay maaaring hawakan ang napakakinis na pag-atake at pagtatanggol na ito. Pagbabagong anyo, kaya ang sitwasyong ito ay hindi gaanong kanais-nais para kay Jutsu. Mabilis din ang naging reaksyon ni Haidari. Nang magwalis si Jutsu ng mababa, ang nakaraang ilang front hand flat hook counterattacks ay lumipas. Sa ngayon ay matagal nang nag-aaway ang dalawang panig. Kasabay nito, dahil sa pagkontrol sa distansya, at mastery ng kumpiyansa sa pag-atake, isang bahagyang kakulangan. Ang dalawang panig ay nag-ugnay, nahulog si Jutsu. Ngunit ang ganitong uri ng pagbagsak ay hindi nakabatay dito. Ito ay isang kadahilanan sa mga pagsasaalang-alang sa pagmamarka. Ito ay isang pagkilos na pinahihintulutan. Gayunpaman, hindi ito isasama sa mga resulta ng pagsusuri. At sa ikatlong pag-ikot, Jutsu, naglaro pa rin siya ng may mahusay na pag-iingat at kahinahunan. Ngunit kung gumawa ka ng isang mas aktibong hakbang sa puntong ito, ang mga resulta ay magiging mas mahusay.
Sa mga sandaling iyon, si Zuxu ay nasa ganoong kalagayan. Medyo katulad ito ng standoff sa pagitan ng dalawang panig sa mga paligsahan sa sanda. Hinihintay ko lang na lumipat ka, tapos pag nag-move on na ako, sumasalungat ako. O sa halip upang mag-atake. Napakahalata ng estilo ngayon ni Zuxu. Mga tuntunin ng malayang pakikipaglaban, at isang uri ng sitwasyon ng ritmo. Isa rin itong uri ng sanda technique. Ang huling 1-0 segundo. Natapos ang laro. Sa katunayan, ang larong ito, nabigo si Zuxu na maglaro sa kanyang inaasahang teknikal na estilo. Ako ay isang batang contestant na nagngangalang Zuxu. Positibo pa rin ako. Siya mismo ay nasa mabuting kalagayan. Pisikal na fitness at katalinuhan sa korte. At ang kakayahang tumugon at umangkop ay lubos na malakas. Sa larong ito, ang amin. Ang may hawak ng ginintuang sinturon ay si Zuxu. Matagumpay ba nilang maipagtatanggol ang kanilang titulo? Susunod, ipapaalam namin ito sa iyo. Ang huling hatol ng referee. Nanalo si Judge No 1-30 tandang bawas 27. Nanalo ang referee No 2-20 tandang bawas 20. Nanalo ang referee No 3-30 tandang bawas 27. Ang referee No 4 ay umiscore ng 20 tandang bawas 28. Nanalo ang referee No 5-30 tandang bawas 20. Sa huli, idineklara si Red na nagwagi.